Hindi talaga ako mansasawa sa katangahan ng Gays for Islam kasi alam mo ba kung anong nangyayari kapag naging majority na ang mga Islami sa isang lungsod? Ang unang-unang ginagawa nila, isa sa mga unang ginagawa nila ay ipinagbabawal nila ang mga karapatan ng LGBTQ. Dahil naniniwala sila na dapat tang itapon mula sa mga gusali kapag meron kang sexual orientation na hindi tugma sa kanilang paniniwala sa reliyon. Tandaan mo, syempre, na ang kanilang paniniwala sa relihiyon tungkol sa sexual na pag-uugali ay malayo sa nararapat. Ibig kong sabihin, tingnan mo na lang ang kanilang leader at ang siyam na taong gulang na bata na pinakasala niya at sinabi sa mga tao na tama iyon. Pero lumilihis na ako. Alam mo, hindi lang ginagamit ng mga Islamista ang Gays for Islam upang makapasok sa kapangyarihan at pagkatapos ay ipagbawal ito, inaamin pa nila ito sa publiko. At meron pang mga tao tulad ni Zoran Mamdani na umaamin na ginagamit nila ang mga liberal para sa kanilang mga paniniwalang Islamista. Pero una, silipin muna natin saglit. Halimbawa, ang Hamtramck. Sa loob lamang ng isang dekada, mula 2010 hanggang 2020, tumaas ng 27% ang populasyon ng Hamtramck. Halos lahat ay dahil sa Muslim na imigrasyon. Naging mayoryang Muslim ang lungsod, naghalal ng isang puro Muslim na pamahalaan. At noong 2023, ipinagbawal ng 6 na miyembrong Muslim na City Council ang pride flags sa mga pampublikong ari-arian. Kapag naging dominanteng grupo na ang mga Muslim sa Democratic Party, ang LGBTQ na mga kulto ang unang mawawala. At siguradong magiging sobrang nakakatawa o nakakalungkot panoorin. Pero magkakaroon tayo ng mundo sa dalawang tuwid na milya. Kaya medyo lihim ito, kaya hindi ito direkta. Malalaking pagpapakita ng pampublikong pantutol sa iminungkahing resolusyon. Sinundan ng isang hayagang pagpapakita ng pagmamahal. Pabor ako sa pagtanggal ng bandila ng Gay Pride. Alam mo kung bakit? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ito ay Amerika. May karapatan akong sabihin na tutol ako sa bandila ng Gay Pride. Kung may problema man dito ang iba, pwede silang lumayas. Ang resolusyon na iminungkahi ni Mayor Pro Tem Mohammed Hassan ay nagsasaad na hindi papayagan ng lungsod ang anumang relihiyoso, etniko, lahi o politikal na bandila o bandila ng mga grupo batay sa sexual na oryentasyon na iwagayway sa pampublikong ari-arian ng lungsod. Ang mga tanging bandila na papayagan ay mga bandila ng mga estado at lungsod sa Amerika, kasama ang mga bandila ng ibang bansa at ang bandila para sa mga bilanggo ng digmaan. Lumipat ako mula California papuntang Hamtramck. Malayo talaga yon. At ginawa ko yon dahil akala ko magkakaiba at bukas ang komunidad dito. Hindi mo makikita ang pamilya ko na nakatayo doon, na itinatayo ang bandila at sinasabing ipipilit ko ang bandila ng Lebanon sa'yo. Sa iyo na lang ang bandila mo, gusto mo ilagay sa bahay mo? Ilagay mo sa bahay mo. Huwag mong ilagay sa ari-arian ng lungsod at huwag mong ilagay sa mga paaralan natin. Simple lang. Ngayon, ang debate kung ang mga pampublikong bandila ba ay dapat lamang sumuporta sa Amerika o dapat ba silang may kasamang mga pampulitikang adyenda ay isang patuloy na usapin na pwede nating pag-usapan ng paulit-ulit. Gayunpaman, ang punto dito ay pumapasok ang mga taong ito. Sila ang nagiging mayorya at sa loob lamang ng ilang minuto, ito ang ginagawa nila. Itong ginagawa nila. Inaalis nila ang pinagmula ng karapatan ng mga bakla dahil hindi naman talaga sila interesado sa karapatan ng mga bakla. At muli, papanoorin natin ang video ni Ma'am Dani maya-maya. Pero palagi akong nagugulat kapag ang mga tangha na ito, mga tanga, ay pumapasok kung saan-saan habang iniisip sa sarili nila pero sinabi nilang mahal nila kami. Ang totoong sinabi nila ay interesado lang silang gamitin kayo at ang kakulangan ninyong mag-isip para sa sarili ninyo para makapasok sila, iboto sila para maluklok sa kapangyarihan at pagkatapos ay alisin kayo. Kaya ang konsehal ng sosyalistang partido, syempre, kaliwa, LGBTQ at kung ano-ano pa, bumisita sa isang tindahan ng kebab para magpakita ng pakikiisa sa komunidad ng Muslim at nabubog dahil bakla siya. May nagulat ba sa inyo tungkol dito? Wala, hindi kayo nagulat. Babala. Kung ayaw mo makakita ng pambububog sa mga bakla, huwag mo itong panuurin. Mababait na tao. Kahanga-hanga sila, mababait, bukas ang isipan, at mainit ang pagtanggap. Umalis ka na dito, pakiusap. Umalis ka. Tandaan mo, ang taong pinalalayas nila ay isang kandidato para sa gobyerno, isang konsehal mula sa sosyalistang partido, at sinusubukan niyang ipakita ang pakikiisa niya sa mga Islamis, mga imigrante, sa Palestina, at sa lahat ng kanilang mga adikain. Pero kapag hindi ka na nila kailangan, alam mo bang ginagawa nila? Hindi ka nila tinatanggap sa kanilang kebab shop. Hindi, binubugbog ka nila at pinalalayas. Hindi ito talinghaga. Iwasan mo ito. Iwasan mo, iwasan mo. Tapos na ako.
Pakiusap. Pakiusap. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Ang ibig kong sabihin, itong baklang sosyalistang konsehal ay isang tangga. Siyempre, tangga siya dahil isa siyang sosyalistang konsehal na iniisip na pwede siyang pumunta sa partidong Islamista. Pero hindi lang ako ang nag-iisip na tangga siya. Iniisip din ng mga taong ito na tangga siya. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ginagamit nila siya para itulak ang kanilang mga kampanya at para makuha ang boto para sa kapangyarihan. Dahil gagamitin nila ang kanilang napakaraming bilang para pumasok, gamitin ang mga hanga na liberal, at pagkatapos ay itapon sila o bubugin sila, depende sa araw at sa nararamdaman nila. At muli, gaya ng sinabi ko, hindi ito isang bagay na inaangkin ko lang bilang teora. Ito ay isang bagay na galing mismo sa mga salita ng sosyalistang, islamistang alkalde ng New York City. Na mapapapansin mo medyo iba ang tunog kumpara sa pagkakakilala mo sa kanya dahil isa siyang sinungaling na aktor na sinusubukang wasakin ang Amerika. Sa tingin ko, ang isang kawili-wiling bagay tungkol sa ating mga komunidad dito ay sa palagay ko, ang mga minoryang komunidad. Dahil hindi pa tayo nagkaroon ng representasyon, mas malapit tayo sa ating pagkakakilanlan. Ang mga puting komunidad, matagal na silang may representasyon. Kaya para sa kanila, hindi ganong nakabatay sa pagkakakilanlan, kundi mas sa ideolohiya. Ang ibig kong sabihin dyan ay, marami tayong botante dito na iniisip muna ang sarili nila bilang mga progresibong botante. Kaya nilalapitan namin sila at pinag-uusapan ang aming plataforma, ang aming progresibong plataforma. At tama ka na kailangan mo ng isang tao sa gitna bilang mapagkakatiwala ang tagapamagitan. Isang tao na magsasabi sa kanila na magtiwala sa amin, maniwala sa amin. Nagkaroon kami niyan kay Tiffany Caban at Cynthia Nixon. Literal nilang sinasabi sa isang video na ginagamit nila ang progresibong pag-iisip para itulak ang kanilang mga ideolohiyang minorya. Ginagamit nila sila at kailangan nila ng isang tao na tumulong bilang tagapamagitan. Pero ginagamit nila sila para sa kanilang kamangmangan, ang parehong kamangmangan na nagpapahintulot sa mga tao na lumipat sa Hamtramck at sabihing, oo, suportado namin ang mga bakla kahit na may 28% pagtaas ng populasyon ng mga Islamista na dumarating. At ngayon, nagugulat ka kapag inihalal mo ang buong Islamic Council Board, parang buong gobyerno mo ay mga Muslim at gusto nilang tanggalin ang pride. At parang, woohoo! At naghahalikan kayo sa harap nila at iniisip mong gagana yon. At pagkatapos isa kang sosyalistang lalaki na nakatira sa Espanya na parang ipapakita ko lang ang aking pakikiisa sa Palestina kung saan may 3 putaong gulang na bubong. Pero imbes na maghagis ng prutas, binugbog ka lang nila dahil sa Sinusubukan mong kumain ng kebab. At pagkatapos, mismo ang alkalde ng New York ang nagsasabi nito at nagpapaliwalag na ganito kung paano ang U. At hanggang ngayon, may mga gays for Islam pa rin. At guys, pakiusap, ipaliwanag niyo ito sa akin dahil may talino ang utak ko at hindi ko talaga maintindihan kung gaano kabobo ang ibang tao. Salamat sa inyong atensyon tungkol dito.